Hello guys! Welcome back to my channel. It is with great sadness na ibabalita ko po sa inyong lahat ang passing away po ng isa sa pinakamatinding investing giant sa buong mundo. Dilit iba po kung hindi si Charlie Munger. Sobrang lungkot ko po, sobrang halos nadurog po ang puso ko po noon narinig ko po na namatay na po si Charlie Munger, no? Just 2 days ago, November 28 at the age of 99. Ang buong investing world po umaasa. Nabibigyan pa sana siya ng Lord ng maraming taon pa dahil po talaga napakatindi po ng tao pong ito. Para po sa akin, no? Sa lahat po ng celebrity investor, siya talaga ang number 1. Sa puso ko po, siya ang mentor ko talaga, ang role model ko. At grabe po ang regalo na ibinigay niya sa buong mundo. Yung wisdom po niya, yung karunungan po niya, sinyer niya po sa lahat ng tao. Ang dami niya po natulungan po. Kaya mahal na mahal ko po si Charlie Munger. Durog na durog po ang puso ko nung narinig ko po na nawala na po siya, no? Well, anyways po, sa ngayon po, in remembrance po kay Charlie Munger, ay ituturo ko po sa inyo mga selected lang po na facts and wisdom na natutunan ko po kay Charlie Munger. Marami po ito, no? Kung bubuting tingin natin lahat na matututunan natin kay Charlie Munger, eh kahit ilang taon po tayo magkwentuhan po dito, hindi po mauubos. Pero nag-select lang po tayo ng konti, no? Umpisahan na po natin sa number 1. Buying wonderful businesses. Ayan, no, marami po ng tao, no, in the past, no, hindi po masyado naiintindihan po ito, no. Si Charlie Munger po ang unang nakarealize po, isa sa pinakaunang nakarealize ng importance po ng buying wonderful businesses, no. Kasi po before, kahit po si Warren Buffett, the great Warren Buffett, no, ay hindi po niya alam po ito at hindi po ito ang focus niya. Heavily influenced po kasi si Warren Buffett ni Benjamin Graham na style po niya nung unang mga years, unang decades ng kanyang pag-i-invest, nakafocus siya sa net investing. Ano ba yung net investing, no? Ang decision making po, ang pag-value ng isang stock or ng isang business ay heavily influenced by the book value of the company. Okay, explain ko lang po saglit yung book value po, no? Although may video na po ako before, maiksing explanation lang po, no? Ito po kasi ang accounting equation, no, ng isang company, accounting equation, no? Asset, lahat ng asset na hawak ng company is composed of liabilities plus equity, no? Pag itinotal mo liabilities plus equity, yan lang lahat ng asset ng company. Ang ibig pong sabihin, pag nagsara po ang company, nagsara isang kumpanya, ibebenta mo lahat ng asset mo, di ba? Ibebenta mo, nagsara yung company, babayaran mo ang lahat ng liabilities mo. Ang matitira sa ating mga owners, no, na natira, ang matitira po sa atin yung equity. Ayan ang matitira po natin, no, sa atin. So ito po ay isang estimation ng liquidation value ng isang company. So bakit siya estimate lang? Kasi yung asset naman, hindi mo talaga ito mabebenta ng market value. At pag nagdi-dispose ka ng asset, gumagastos ka rin, no? So very close estimation po ito ng liquidation. So nare-realize mo na. Ibig pong sabihin, no, halimbawa, ang market cap ng isang company, mabibili mo isang company 100 billion and then ang equity ng company is 200 billion. Kapag nagsara yung company, kikita ka pa kasi ililiquidate mo lahat ng asset, no? Tapos babayaran mo lahat ng utang mo. Ito ang equity ang matitira sa'yo. So binili mo na 100 billion, 200 billion ang babalik sa'yo. So yun po talaga madalas tinitingnan po ng mga value investor nung panahon po nila Benjamin Graham, no? Mataas ang emphasis nila sa undervalued stock, no? Sa pagtingin po nila, ang tinitingnan nila ng undervalued, yung malaki yung discrepancy ng book value at saka ng market cap. Kung magkano mabibili yung company versus magkano yung matitira sa'yo pag niliquidate mo ang lahat. Ayun, no? Maliwanag po, no? Kaya lang po, in 1971, nung nag-partnership na po itong si Munger tsaka si Buffett, no, ay kinumbinsi po ni Munger si Buffett na bilhin niya si See's Candy for about 3 times the book value of See's Candy. Ano pong ibig sabihin, no? Ang presyo po ni See's Candy, 25 million binebenta. Yung may-ari ng See's Candy, binebenta kila Warren Buffett for 25 million. Kaya lang, ang book value ng company is just 8 million dollars. So ayaw bilhin ni Warren Buffett po ito. Ayaw niya kasi
baliktad sa principle na sinusundan ni Warren Buffett. Ang gusto niya, yung book value mas mataas kaysa sa selling price ng company. Pero pinilit siya ni Charlie Munger, tinuruan siya, bilhin mo yan. Bilhin mo yan kasi yung See's Candy, wonderful company na yan. Makikita mo anong mangyayari. O di, pumayag si Warren Buffett, sige, try natin. Binili ni Warren Buffett ang See's Candy for 25 million. Although ang book value niya ay just 8 million. Ano ang nangyari? Through the years, through the ilang decades since binili nila ang See's Candy, nasa 2 billion na po ang earnings na ibinigay ni See's Candy sa kumpanya nila Warren Buffett. Imagine that, nabili ng 25 million, binigyan ka ng 2 billion profits in how many decades? At dire-diretso pa pong lumalaki si See's Candy, dire-diretso pa rin kumikita po yan, lumalaki pa rin po ang company na See's Candy. Ayun po ang importance ng pagbili ng wonderful company. Kaya ito na po ang sinabi po ni Warren Buffett after nung experience niya dito sa See's Candy, no? This purchase ended my pursuit of cigar butt investment. Ano yung cigar butt investment? Yung sinasabi ko po sa kanyo kanina na net investing, no? Mediocre yung company at bargain prices. Bargain siya pag tiningnan mo yung book value, no? Ayan, at ang ginawa nila ni Buffett, no? Natutunan niya set me in pursuit of splendid, wonderful businesses selling at reasonable prices. Kahit hindi po sobrang mura, basta importante maganda yung company, katulad nung nangyari kay See's Candy, no? Charlie had been urging me this course for some years. Matagal na pong tinuturo ni Charlie kay Warren Buffett na bumili ng wonderful business, wag mag-cigar butt investing. Matigas ang ulo ni Charlie ni Warren Buffett. Yeah, sabi ni Warren Buffett, I was a slow learner. So si Charlie Munger po ang nag-introduce kay Warren Buffett ng pagbili ng wonderful businesses. Nakukuha po ninyo, ayan. Kaya ako rin po, ina-urge ko po kayong lahat. Start looking at wonderful companies to buy. Yung nakikita talaga natin na maganda, nag-grow talaga, napaka-strong ng business, no? Ang ganda-ganda ng business model, grow, no? At maganda, no? Yun, ganun po, no? Okay, alright, maliwanag po ba? Ayan, number 2 po, napaka-importanting lesson po. Yung resilience po at wala pong excuses sa buhay. Ay nako po, number 1 po si Charlie Munger po dito. Pagdating po sa buhay niya at age 31, imagine that, at age 31, no? Nagka-problema po financially si Charlie Munger. He was virtually broke at dinivorce siya ng asawa niya at namatayan pa siya ng anak niya. Kung hindi po ako nagkakamali nung nabasa ko po yung story na to no, some years ago, ang alam ko po yung namatay ng anak niya to, talagang mahal na mahal niya po ito. Talagang heartbroken po siya na namatay yung kanyang anak, na namatay sa leukemia, tapos na-divorce ka pa, tapos wala ka pang pera. Grabe po, pero hindi po, wala pong excuse po si Charlie Munger. Bumawi po talaga siya, dire-diretso po siya sa buhay. At age 52, napakabata pa po ng 52, no? Nagkaroon po siya ng cataract sa mata. Tapos nagpa-opera po siya. Nung nagpa-opera siya, palpak yung operasyon niya, nabulag yung isang mata niya. Ano nangyari, nabulag siya? Wala pong reklamo sa buhay. Dire-diretso lang po, tinulungan niya si Warren Buffett na palakihin ng kumpanya nila na Berkshire Hathaway, na ngayon po, as of now, no, around 784 billion po ang worth ng Berkshire Hathaway. No? Under Buffett and Munger, Berkshire average an annual gain of 20% from 1965 hanggang 2022. Grabe po yan, 20% return po na yan. Legendary po yan. Ilan decades po yan. May mababasa po kay mga tao natatalo nila yung 20%, pero saglit na saglit lang po. Ilan taon lang, minsan 10 taon lang, pero ito po, legendary po ito. Kayo na po mag-calculate kung ilan decades po ito, no? Nasa 50 years yata ito mahigit, no? Na 20% nakikip up mo. Ganon po sila kagaling po talaga. Yung dalawang po ito. At yung resilience po ni Charlie Munger, wala pong excuse
excuse, no? Kaya ako po inspired po ako sa tao na to, no? Na talaga never give up po siya. Never complain. Wala pong complain. Keep on going and keep on giving your best. Ano man ang ibigay sa yung hamon ng buhay, diretso ka lang. Laban lang, no? Okay. At isang araw, magwawagi ka rin. Basta gawin lang natin ang ating the best, no? Number 3 lesson, no, from Charlie Munger, become a learning machine. Big time po ito kay Charlie Munger, no? Become a learning machine, no? Ang ibig pong sabihin, no, wag lang po tayong invest sa pera, puro kwarta. Lagi po tayo nag-i-invest sa ating sarili. Number 1 po, ang utak po natin, patatabain po natin, no? At sometimes, no, wala po masama, no, may mga pangarap tayo mag-enroll, no, mag-aral pa or whatever, no, mag-enroll tayo ng mga courses, seminars, wala pong masama, no? Pero make sure po, no, na araw-araw may nangyayari po sa atin. Read and learn every day. Okay, no? Kahit pa konti-konti lang, no? Basta everyday dapat daw natututo kayo, sabi ni Charlie Munger. Huwag ka daw papayag lilipas sa isang araw, wala ka natutunan. Kasi pag aral ka ng aral araw-araw, kahit kapiranggot lang, no? Magko-compound po yan, dadami at dadami yan pagdaan ng maraming taon. Maliwanag po ba? Ayun, no? Ang sabing pa nga niya, no? Pag natulog ka sa gabi, pag matutulog ka na sa gabi, make sure na ikaw ay better person. Ibig sabihin, may nadagdag sa kokote mo than the person who woke up earlier that day, no? Talagang pag sumikapan po natin, no, may nadadagdag lagi sa utak po natin, no? Number 4 po, na big time po na lesson ni Charlie Munger, yung financial independence, no? Sabi niya, like Warren Buffett, I had a considerable passion to get rich. Gusto yumaman ni Charlie Munger. Bakit? Hindi dahil gusto niyang bumili ng mamahaling kotse, mamaraming bahay. Not because I wanted Ferraris. I wanted independence. Independence po ang gusto niya. I desperately wanted it, no? Ayun, independence po ang talagang gustong-gusto ni Charlie Munger. At yun yung magandang lesson talaga, no? Na matutunan po nating lahat, no? Yung pagtingin natin sa pera, hindi po dahil pagiging materialistic na talagang marami tayong gustong comfort, marami tayong gustong bilhin, marami tayong gustong ipagmayabang. Hindi yun eh. Hindi yun ang goal po ni Charlie Munger. Independence. Ano yung independence? Hindi ka nag-worry masyado sa future mo, no? Kaya ka nagpapakayaman kasi ayaw mo masyado mag-worry sa future mo. Gusto mo ma-secure yung future mo para less ang worry mo, no? At mas mabigyan mo ng time yung mga bagay na gusto mo talagang gawin, yung mga passion. Kasi totoo po, katulad po sa atin, no? Tayong mga empleyado lang minsan, no? Nakakainis din minsan, no? Minsan no work, no pay, no? Minsan marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong pasyalan, marami tayong gustong project na gawin pero hindi natin magagawa kasi no work, no pay. Kaya minsan na-stuck tayo, talagang trabaho tayo ng trabaho, pasok tayo ng pasok, no? Pero syempre, no, yun ang perks po pag naging mayaman, no? Mas marami kang time off, no, na talagang magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Ano pa? Yung money, no? Minsan tool po yan para mamahal natin ang ating loved ones. Katotohanan po yan, no? Paano mo mamahalin ang mga mahal mo sa buhay, ang asawa mo, anak mo, walang pera. Ang hirap po niyan. Paano pag mataas ang pangarap ng anak mo, gusto maging doktor, wala kang pera? Paano po yan? Kasama po sa pagmamahal po yan, kasama po sa freedom po yan, no? Nagkakaroon tayo ng way ng freedom na maibigay natin ang the best sa ating mga mahal sa buhay pag tayo ay may pera. Hindi lang po material, no? Maibigay po natin, no, yung the best para po sa kanila. Ayan. Number 5 and last but not the least, at your own tuna. Tuna po to. Sorry sa wrong spelling po, no? Kasi po may interview po. Kung madalas po kayo nagtumatambay po, no, sa CNBC, no, sa channel ng CNBC, si Becky Quick po talaga madalas nag-i-interview to kila Bill Gates, kila Warren Buffett, Charlie Munger. So may question po si Becky, no? Si kay Charlie Munger, no? Is there anything left on your bucket list, Charlie? Meron ka pa bang pangarap sa buhay na hindi mo nagawa? Yun ang ibig sabihin ng is there anything left on your bucket list, no? Bago ka mamamatay, meron pa bang hindi mo na-achieve sa buhay mo? Ayun, no? So, sabi ni Charlie Munger, well, that's an interesting question, no? And then, sabi niya, well,
I am so old and weak compared to when I was 96. Hindi ko alam kung ilang taon nung in-interview siya nito, kung 98 no? Compared to I was 96, that I no longer want to catch a 200-pound tuna. Ayun, may pangarap pala siya na makakatch no, ng tuna no, sa dagat. 200 pounds tuna. Malaking tuna. Pangarap niya pala to. No? It's just too goddamn much work to get it in. Hindi na kaya ng physical niyang katawan. No? Takes too much physical strength. I would have paid any amount to catch a 200 pounds tuna. Kahit magkano ibabayad ko, makahuli lang ako ng 200 pounds tuna, no? Kaya lang, when I was younger, I never caught one, no? Now, if you give me the opportunity, I would just decline kasi tanda na ako, mahina na, hindi ko na talaga kaya, no? I-decline ko na lang kahit may opportunity, no? There are things you give up with time, no? Ayun. So, ibig mo sabihin, no? Too many of us go through life without ever catching our tuna. Marami po tayong mga gusto na ma-achieve sa buhay, no? Na hindi natin ma-achieve sa buhay po natin, no? Kasi sometimes meron tayong mga dreams, meron tayong mga aspiration na talaga gustong-gusto, kinakati talaga tayo. Kaya lang, syempre, dahil yung priorities po natin, halimbawa, nagkaroon na po tayo ng pamilya, hindi na po natin magawa-gawa eh. Priority natin yung pamilya natin. Yung mga dreams and aspiration natin, sineset aside po natin, no? Kasi iniisip natin, later on, may time pa rin tayo dyan. May time tayo dyan. Pag nakagraduate na yung mga anak ko, may time pa tayo dyan. Kaya alam, minsan, pag graduate yung mga anak natin, wala na, matanda na po tayo, no? Kaya, so again, lesson lang po dito, some things in life can't be postponed. Hindi natin ma-postpone. May mga bagay talaga na hindi natin ma-postpone, no? So guys, no, pag-isipan po natin, no, bigyan din natin ng time ang ating mga passion kahit pa konti-konti lang, no, para naman umusad-usad yung mga passion natin, no, yung mga bagay na magpapasaya po sa atin, no. So when the end comes, no, kasi ang end talaga mangyayari po sa ating lahat yan, no. Wala po tayong magiging regrets sa buhay. Ayun lang naman po ang ating kwentuhan for today. Again po, no, condolence sa family ni Charlie Munger. Sobrang lungkot po natin. Well, anyways, pag-pray na lang po natin ang family po niya, no. God bless po sa inyong lahat. Maraming magandang gabi po. God bless. Bye-bye.